Maaga pa lamang ay gising na si Aling Norma. Sa simpleng barong-barong na yari sa yero at kahoy, tahimik niyang isinusuot ang kanyang kupas na bestida. Dala ang bayong na puno ng gulay. Bago pa sumikat ang araw, lumalabas na siya ng bahay upang makapwesto sa bangketa. Malayo-layo rin ang kanyang nilalakad, pero tinitiis niya ito dahil yun lamang ang pinagkukunan nila ng kabuhayan. Ma, dahan-dahan po. Baka mabigat na naman ang dala nyo. Sabi ng kanyang bunsong anak na si Nena, na noon ay 7 taong gulang pa lamang. Ngumiti lamang si Aling Norma at hinaplos ang ulo ng bata. Ayos lang anak, basta't makapagtinda si nanay para may pang-ulam tayo mamaya. Pagdating sa bangketa, isa-isa niyang inilatag ang mga gulay. Katulad na lamang ng sitaw, talong, kamatis, repolyo, at ilang perasong kalabasa. Ibinibilad niya ito sa harapan ng araw. Inaayos kahit walang trapal na proteksyon. Kapag tag-ulan naman, halos maghabol siya ng karton at plastik para takpan ang kanyang mga paninda. Hindi biro ang magtinda sa bangketa, lalo na't palaging may banta ng clearing operation. Minsan, sa isang iglap, nawawala ang pinaghirapan niyang puhunan dahil kinukuha lamang ng mga otoridad. Subalit hindi siya sumusuko sa hamon ng buhay. Para kay Aling Norma, ang bawat peraso ng gulay na maibenta ay dagdag para sa pambaon ng kanyang mga anak. May 5 bibig siyang pinapakain at lahat ng iyon ay nakasalalay sa kanyang pawis at tiyaga. Kung minsan, ay hindi siya makakain ng maayos, basta't masiguro lamang na may maiuwi siyang pagkain para sa kanyang pamilya. Sa kabilang banda, naroon si Roelio, ang kanyang asawa. Nasa bahay lamang ito at walang hanap buhay. Umaasa lang rin ito kay Norma. Madalas ay nakahiga ito at nagiinom kasama ang mga kapitbahay. Tila walang pakialam sa hirap na dinadala ng kanyang asawa. Ngunit kahit ganoon, pinipili pa rin ni Norma ang manahimik. Mahal niya si Roelio, at para sa kanya, ang pinakamahalaga ay ang kanyang mga anak. Habang nagtitinda, hindi maiwasan ni Norma na pagmasdan ng ibang nagtitinda rin sa paligid. May ilan na medyo umaasenso na. Nakapagpatayo na ng maliit na pwesto o nakapagpaaral na ng anak sa pribadong paaralan. Napapabuntong hininga na lamang siya. Kailan kaya darating ang araw na makaakamtan din namin yan? Bulong niya sa sarili. Ngunit agad rin niyang pinalitan ng ngiti ang kanyang mukha kapag lumalapit ang mga anak para maghatid ng tubig o pagkain sa kanya. Ayaw niyang makita ng mga ito ang kanyang panghihinawa. May mga pagkakataon ring napapaso ang kanyang balat dahil sa sobrang init. Namumula at nagbabalat na ang kanyang mga braso at mukha. Subalit tinitiis niya ito. Para sa kanya, ang bawat paltos at sugat ay patunay ng kanyang sakripisyo at pagmamahal. Ang kanyang pangarap ay simple lamang. Ang makapagtapos ang kanyang mga anak at magkaroon sila ng mas magandang buhay kaysa sa kanya. Sa pagtatapos ng araw, kahit pa konti lamang ang kita, umuwi siyang may ngiti sa labi. Sa isip niya, hanggat kaya ko, hindi ako titigil para ito sa mga anak ko. At yon ang nagiging gasolina ng kanyang puso araw-araw, sa kabila ng lahat ng pagod at hirap na dinadala. Mataas ang pangarap ni Aling Norma para sa kanyang mga anak. Sa tuwing nakikita niya ang mga estudyanteng naglalakad papuntang eskwela habang siya ay nagtitinda sa bangketa, ito ang naiisip niya. Balang araw, ganoon rin ang mga anak ko. Hindi nila kailangang maranasan ng ganitong hirap. Ngunit tila mas malupit ang kapalaran dahil unti-unti nang nagkakaroon ng lamat ang kanyang mga pangarap. Si Leo, ang kanyang panganay,
ay maagang nagkaroon ng responsibilidad. Sa halip na magpatuloy sa kolehiyo, mas pinili nitong mag-asawa. Wala man itong matinong trabaho, ipinilit pa rin ang kanyang desisyon. Naging sanhi ito ng bigat ng loob ni Norma. Hindi lamang dahil sa hindi natupad ang pangarap niyang makapagtapos si Leo, kung hindi dahil dagdag na bibig na naman ang kailangan niyang pakainin. Sa halip na makatulong, mas lalo pa itong naging pabigat. Anak, bakit ka nagmadali? Hindi mo pa naisip ang hirap ng buhay natin? Tanong ni Norma kay Leo isang gabi. Ma, mahal ko siya. Kaya kong panindigan ang pagmamahal ko para sa kanya. Matigas na tugon ng binata. Napayuko na lamang si Norma. Pilit na pinipigilan ang luha. Mahal niya ang kanyang anak. Kaya't kahit masakit, tinanggap na lamang niya ang desisyon nito. Ngunit hindi pa roon natatapos ang pagsubok. Si Rina, ang kanyang pangalawang anak na babae, ay nabuntis nang wala sa oras. Nabalot ng kahihiyan ang kanyang pamilya. Ang mga kapitbahay ay pinag-usap-usapan ng pagkakamali ni Rina. Sayang si Rina, no? Matalino pa naman. Pero nabuntis ka agad. Bulong ng isang kapitbahay na narinig mismo ni Norma habang nag-ayos ng paninda. Tinapangan niya ang kanyang sarili. Anak ko siya, at kahit ano pa ang mangyari, anak ko pa rin siya. Bulong niya sa puso habang tinatanggap na muli na namang nadurog ang isa sa kanyang mga pangarap. Ang tatlo pang anak ay mas bata pa, kaya't pinipilit niyang ibuhos ang natitira niyang lakas para sa kanila. Ngunit ramdam na ramdam ni Norma ang bigat ng mga responsibilidad. Kung minsan, ay napapaupo na lamang siya sa gilid ng bangketa. Hawak-hawak ang kanyang bayong. Iniisip kung papaano niyang mapagtatapos ang natitira pang mga anak. Madalas niyang tanungin ang kanyang sarili. Mali ba ang mga desisyon ko sa buhay? Kulang ba ang aking mga sakripisyo? Bakit parang ang malas ko sa mga anak ko? Ngunit sa tuwing nakikita niya ang inosenteng mukha ng kanyang bunsong anak, ay nabubuhayan siya ng loob. Alam niyang hindi siya maaaring sumuko sa buhay. Ganun pa man, hindi may kakaila ang sugat na iniwan ng mga maling desisyon ng kanyang mga anak. Ang pangarap niyang makitang nakasuot ng toga ang isa man lamang sa kanila ay tila unti-unti nang naglalaho. Ngunit kahit ganoon, hindi siya nagtanim ng sama ng loob. Sa halip, tinanggap niya na ang kanyang papel bilang ina ay hindi lamang magturo at magbigay, kung hindi umunawa at magmahal kahit sa pagkukulang ng kanyang mga anak. Sa puso ni Norma, nangako siya sa kanyang sarili. Kahit ilang ulit pang masaktan, tuloy pa rin ako dahil ina ako at ang ina ay kailanman hindi susuko. Matapos ang sunod-sunod na kabiguan mula sa mga ito, pinilit pa rin ni Aling Norma na maging matatag. Araw-araw, tuloy ang kanyang pagtitinda sa bangketa. Dalang pag-asang baka balang araw ay magbago pa rin sila. Ngunit hindi niya inakalang may mas mabigat pang pagsubok na darating sa kanyang buhay. Isang dagok na tuluyang yayanig sa kanyang mundo. Isang gabi, habang abala si Norma sa pag-aayos ng mga gulay para kinabukasan, narinig niyang umubo ng malakas si Roelio, ang kanyang batugang asawa. Mahal, ayos ka lang ba? Tanong niya, may halong kaba. Ngumiti lamang si Roelio. Pilit na pinapawi ang pag-aalala ng kanyang asawa. Wala ito, medyo masakit lang ang dibdib ko. Ngunit hindi yun basta simpleng pananakit. Makalipas ang ilang minuto, bumagsak si Roelio sa sahig. Hawak-hawak ang kanyang dibdib. Roelio, Diyos ko, mga anak, tulungan niyo ako. Sabi ni Norma, halos mabasag ang tinig sa takot. Agad nilang isinugod si Roelio sa pinakamalapit na ospital gamit lamang ang tricycle ng kapitbahay. Habang naglalakbay, nagdarasal si Norma, umiiyak ng tahimik. Panginoon, huwag niyo naman po sanang kunin sa akin ang asawa ko. Kahit papaano, siya lang po ang kasama ko sa buhay na ito.
Ngunit tila hindi pinakinggan ang kanyang mga panalangin. Pagdating sa ospital, matapos ang ilang oras sa loob ng emergency room, lumabas ang doktor at malungkot na umiling. "Pasensya na po ma'am, inatake po sa puso ang asawa niyo." Parang gumuho ang buong mundo ni Norma. Nanghina ang kanyang mga tuhod at halos bumagsak siya sa sahig. Napaiyak siya ng todo. Hindi alintana ang mga taong nasa paligid. Sa kabila ng lahat ng tampo at sama ng loob niya kay Roelio, hindi niya kailanman ginusto ang pagkawala nito. Sa mga sumunod na araw, abala siya sa pag-aasikaso ng libing ng kanyang asawa. Wala siyang sapat na pera para sa burol, kaya't napilitang siyang mangutang sa lahat ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak. Ilang gabi siyang hindi makatulog. Iniisip niya kung papaano niyang muling sisimulan ang kanyang buhay. Ngayong siya na lamang mag-isa ang dapat na bumuhay sa kanyang 5 mga anak at mga apo. Habang nakaupo sa gilid ng kabaong ng kanyang asawa, napabulong siya. "Roelio, kahit papaano, naging katuwang pa rin kita sa buhay ko. Paano ko ito kakayaning mag-isa?" At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Norma ang matinding takot sa hinaharap. Ngunit kahit ganoon kasakit, kailangan niyang bumangon kinabukasan. Wala siyang panahon para magtagal sa pagdadalamhati. May mga anak siyang nagugutom. May mga bayarin silang nakatambak. At higit sa lahat, may buhay pa siyang kailangang ipagpatuloy. Sa kabila ng pagkawala ni Roelio, pinilit ni Norma na tumayo sa bangketa kinabukasan. Dala ang parehong bayong ng gulay. Habang inaayos niya ang mga paninda, dumaloy ang luha sa kanyang mga mata. "Ako na lang. Mag-isa na lang ako," wika niya sa sarili. Mula nang mamatay si Roelio, tuluyan ng mas bumigat ang pasa ni Aling Norma. Siya na lamang ang inaasahan ng buong pamilya. Kung dati ay may kaagapay pa siya kahit papaano, ngayon ay siya na lamang mag-isa ang kailangang magsakripisyo. Bago pa man sumikat ang araw, nasa kalsada na siya, bitbit ang kanyang bayong. Pinupuno niya ito ng gulay na binibili pa niya sa palengke. At ito ay maramihan. Sa bawat hakbang, dama niya ang bigat. Hindi lamang ng dala kung hindi pati na rin ang buhay na kailangan niyang itaguyod. Minsan, hindi pa man siya nakakarating sa kanyang pwesto, ay nababawasan na kaagad ang kanyang puhunan dahil sa dagdag singil sa pamasahe o dahil sa nabubulok na ilang mga gulay. Dumating ang panahon na halos wala na siyang kinikita. Kapag may clearing operation, parang nauupos na kandila ang kanyang lakas habang nakikitang kinukuha ng mga otoridad ang mga panindang pinagpapawisan niya. Umuwi siyang luhaan. Walang maiuwing pagkain para sa kanyang mga anak. Ang masakit pa, imbes na maunawaan siya, may ilan sa mga ito ang nagrereklamo pa. "Ma, wala ba talaga tayong makakain ngayon? Ano na naman ang gagawin natin?" Tanong ni Leo, na tila nakalimutang tumulong. Napapikit si Norma, pilit na nilulunok ang pait. "Kung alam niyo lang ang hirap na dinaranas ko araw-araw, para lamang may mailagay sa mesa." Hindi lang paninda ang nawawala, kung hindi pati na rin ang kanyang kalusugan ay unti-unti na ring bumibigay. Ang balat niya, dati kayo manggilang, ngayon sunog na sa araw. Nagbabalat at may mga sugat at paltos, ngunit wala siyang panahon para mag-alaga ng sarili. Ang iniisip lamang niya ay kung papaanong may tataguyod ang natitira niyang mga anak. Minsan, kahit wala ng benta, pumapasok siya sa bahay na may ngiti pa rin. "Pasensya na kayo ha, ito lang ang meron tayo ngayon." Ilang peraso ng tinapay o sabaw ng gulay na halos wala ng lasa. Ngunit para kay Norma, mahalaga pa rin ang may mailapag siya sa hapag. May mga kapitbahay na hindi maiwasang husgahan siya. "Si Norma, ang malas-malas talaga. Walang nangyayaring maganda sa kanyang pamilya." Paano ba naman kasi? Ang mga anak ay walang silbi. Siya lang ang nagtitiis. Narinig niya ang lahat ng iyon.
Pero nagbingi-bingihan na lamang siya. Mas pinili niyang manahimik at ituon ang lakas sa pagbangon sa araw-araw. Sa mga gabing tahimik, doon lamang siya lumuluha nang walang nakakarinig. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang higaan. Hawak ang lumang rosaryo. Panginoon ko, hanggang kailan pa po ba ang ganitong hirap? Bigyan niyo naman po sana ako ng lakas para sa mga anak ko, kahit ako na lamang ang mahirapan. Sa kabila ng lahat, hindi nawala kay Norma ang pag-asa. Alam niyang may isang dahilan kung bakit siya patuloy na humihinga at patuloy na lumalaban. Hindi man niya nakamta ng pangarap na makapagtapos ang mga ito, umaasa siyang baka sa susunod na henerasyon ay mayroong magbago. At hindi niya alam, sa tabi lamang niya, lumalaki ang isang batang makakakita ng lahat ng kanyang sakripisyo. Isang apo na magbibigay ng bagong liwanag sa kanyang buhay. Lumipas ang ilang taon at unti-unting nagsipaghiwa-hiwalay ang mga anak ni Norma. Ang iba ay nakatira sa mga asawa nila. Ang ilan ay lumuwas para maghanap ng kapalaran. Ngunit halos wala ni isa ang tuluyang nakatulong sa kanilang ina. Si Norma, sa kabila ng lahat, ay nanatiling nakatayo sa bangketa. Patuloy na nagtitinda ng gulay upang mabuhay. Ngunit sa lahat ng mga taong umalis at naglayo, may isa namang naiwan, ang kanyang apong si Jonathan. Anak ni Rina. Bata pa lamang si Jonathan. Lagi na siyang kasakasama ng kanyang lola. Siya ang madalas na magbuhat ng bayong. Siya ang nag-aabot ng paninda sa mga suki. At siya rin ang umaalalay kapag sobrang pagod na ang matanda. Lola, ako na po ang mag-aabot ng sukli. Baka po malito kayo. Masiglang wika ng bata. Ngumiti si Norma. Dama ang kaunting gaan ng kalooban. Salamat, Jonathan, ha? Buti na lang at nariyan ka. Kung wala ka baka matagal na akong sumuko. Habang lumalaki, nakikita ni Jonathan ang lahat ng hirap ng kanyang lola. Ang pawis na halos pumabaha sa noo nito tuwing tirik ang araw. Ang balat na unti-unti nang nagkakapeklat at namumula dahil sa sobrang init at ulan. Ang pagod sa bawat hakbang pauwi, dala ang mabigat na bayong kahit kakaunti lamang ang naibenta. Sa murang isipan ni Jonathan, unti-unti siyang namulat. Hindi dapat ganito ang buhay ng lola ko. Bahalang araw, iahon ko siya sa hirap. Madalas, kapag gabi na at tapos na ang pagtitinda nila, nakaupo silang dalawa sa labas ng bahay. Doon ibinubulong ni Jonathan ang kanyang mga pangarap. Lola, bahalang araw po magiging profesional ako. Magkakaroon po ako ng magandang trabaho. Bibili po ako ng bahay at pati na rin sasakyan. At hindi ka na po magtatrabaho kahit kailan. Sapagkat aalagaan po kita, Lola. Napapaluha na lamang si Aling Norma at marahang hahaplos sa buhok ng kanyang apo. Apo, huwag mong problemahin ang lola mo, ha? Basta't mag-aral kang mabuti. Yun ang pinakamagandang regalo mo sa akin, Apo. At yun nga ang ginawa ni Jonathan. Kahit kapos sa baon, kahit minsan ay walang pambili ng proyekto, nagsikap siyang tapusin ang kanyang pag-aaral. Tinutulungan siya ni Norma kahit konti lamang ang kinikita sa pagtitinda. Kapag hindi sapat, si Jonathan mismo ang nagtatrabaho bilang tagabitbit sa palengke o kaya tagalinis ng bakuran ng mga kapitbahay. Marami ang humahanga sa batang ito. Iba si Jonathan, mabait at masipag, malayong malayo sa kanyang mga tiyuhin at magulang, at hindi rin siya tulad ng ibang apo na walang pakialam. Siya ay buhay ng lola niya ang kanyang iniisip. Tuwing maririnig ito, nagiging mas matatag si Norma, para bang bumabalik ang kanyang lakas, dahil alam niyang may isang tao pala na tunay na nakakaunawa sa kanyang mga sakripisyo. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting natatanim sa puso ni Jonathan ang inspirasyon, at ang inspirasyong iyon ay walang iba kung hindi ang kanyang lola, si Aling Norma, na nagsakripisyo ng lahat kahit kapalit ay sugat ang katawan at pagod na kaluluwa. Hindi alam ni Norma na ang batang ito na lagi niyang karamay sa bangketa
ang siyang magiging susi para maranasan niya ang ginhawa na matagal na niyang pinapangarap. Matapos ang maraming taon ng pagtitiis at sakripisyo, dumating rin ang araw na pinakahihintay ni Jonathan at pati na rin ni Aling Norma. Sa kabila ng lahat ng hirap, ay nakapagtapos si Jonathan sa kolehiyo. Ang kanyang suot na toga ay hindi lamang simbolo ng kanyang tagumpay, kung hindi lahat ng sakripisyong pinasan ng kanyang minamahal na lola. Habang nasa entablado, hawak ang kanyang diploma, agad niyang nasilayan si Aling Norma na nakaupo sa pinakalikod, nakasuot ng lumang bestida, ngunit nakangiti ng buong ningning. Ang mga mata nito ay puno ng luha ng tuwa at tagumpay. "Para sa ito, Lola," bulong ni Jonathan habang itinataas ang kanyang diploma. Hindi nagtagal, nakahanap siya ng maayos na trabaho. Sa unang sweldo niya, agad niyang naisipan ang matagal na niyang pangarap, ang pasayahin ng kanyang lola. Isang araw, pagkatapos ng kanyang trabaho, dumiretso siya sa bangketa kung saan nagtitinda pa rin si Aling Norma ng gulay. Pagod na naman ang matanda. Pawisan at halos nangingitim ang balat sa bilad ng araw. "La!" tawag ni Jonathan. Nakangiti habang inilalapag ang supot na hawak. "Oh, nariyan ka na pala, Apo. Gusto mo ng talong? Bagong ani ito." Sagot ni Aling Norma. Pilit na ikinukubli ang pagod. Ngunit ngumiti lamang si Jonathan at sabay inilabas ang sobre. "Lola, ito po ang unang sweldo ko at ito po ang una kong desisyon. Simula ngayon po, hindi ka na po magtitinda ng gulay." Natigilan si Aling Norma. Napatingin sa kanyang apo. "Apo, huwag ka namang magbiro ng ganyan. Anong kakainin natin kung titigil ako?" Hinawakan ni Jonathan ang kamay ng kanyang lola. Mainit at magaspang ang balat nito. Patunay ng mga taong ikinugol sa pagtitinda. "La, sobra-sobra na po ang sakripisyo ninyo. Nakita ko po yun, simula una pa lamang at habang ako'y lumalaki. Ngayon, hayaan niyo naman po na ako naman po ang magbalik ng lahat ng sakripisyo niyo sa akin. Mahal na mahal ko po kayo, Lola. Buwan-buwan po ay may ibibigay po akong pera para sa inyo mula sa aking sweldo. Hayaan niyo na pong maranasan ang buhay na hindi puro hirap lang, Lola." Hindi napigilan ni Aling Norma ang lumuha. Matagal na panahon niyang iniisip na walang makakapansin sa lahat ng kanyang sakripisyo. Pero nagkamali siya. Naroon ang kanyang apo, buhay na patunay na hindi nasayang ang lahat. "Jonathan, Apo, hindi ko alam kung paano ko magpapasalamat sa iyo. Kung si Rogelio sana ay nabubuhay pa, siguradong proud na proud siya sa iyo." Hindi lang sobre ang dala ni Jonathan. Dinala rin niya ang kanyang lola sa isang mall. Unang beses ni Norma na makapasok sa ganoong lugar. Manghang-mangha siya sa kanyang mga nakikita. Mga kumikislap na ilaw, malamig na hangin mula sa aircon, at mga tindahan ng damit. Doon ay binilhan siya ng bagong bestida ng kanyang apo, sapatos, at pati na rin bag. Para kay Norma, pakiramdam niya ay para siyang dalagang bumalik sa kabataan. Kinabukasan, isinama siya ni Jonathan para mamasyal sa isang parke. Habang magkasamang nakaupo sa dumuhan, nilingon ni Jonathan ang kanyang lola at maigpit itong niyakap. "La, tapos na po ang mga araw ng paghihirap simula ngayon. Ang gusto ko po para sa inyo ay maranasan niyo po ang buhay na puno ng kasiyahan at kahit papaano'y kaginhawaan." Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Norma ang hindi matatawarang ginhawa. Ang ginhawang hindi galing sa pera o material na bagay, kung hindi sa pagmamahal ng kanyang apo, na kanyang minahal rin naman ng totoo at pinagsakripisyuhan. Mula nang ipasyal at pasayin ni Jonathan ang kanyang lola, kumalat ang balita sa kanilang barangay. Marami ang humanga sa binata. Sa murang edad nito, ay marunong itong lumingon sa pinagmulan at nagpapahalaga sa sakripisyo ng kanyang lola. Ngunit higit sa lahat, ang mga anak ni Aling Norma ang labis na napaisip. Si Leo, ang panganay, ay nakaramdam ng hiya. Sa dami ng taon,
Wala siyang nagawa kung hindi dagdagan ng pasani ng kanyang ina. Ngayon, nakita niyang ang anak ng kanyang kapatid, isang apo lamang ni Norma, ang siyang nag-alay ng ginhawa. Mahal, nabalitaan mo ba ang ginagawa ni Jonathan? Nakakahiya, no? Imbes na kaming mga anak ni nanay, ang apo pa niyang si Jonathan ang nagbibigay sa kanya ngayon ng maginhawang buhay. Bulong ni Leo sa kanyang asawa. Tumango lamang ang babae at sinabing, Kung tutuusin, matagal ka nang dapat na tumutulong. Wala kang ginawa kung hindi ang dumipende na lamang. Si Rina, na siyang ina ni Jonathan, ay halos malusaw sa kahiyan. Naaalala niya pa kung papaano niyang biniko ang kanyang ina noong siya'y nabuntis ng wala sa oras at kung papaano niyang pinabayaan ang kanyang anak. Pero ngayon, ito pa ang mismong nagbago ng kapalaran ng kanilang pamilya. Ma, Sabi ni Rina isang gabi, halos hindi makatingin kay Norma. pasensya na po sa lahat ng sakit na naitulot ko noon. Nakita ko kung papaano ko yung ipaglaban ng anak ko. Hayaan niyo po. Magbabago na rin po ako. Susubukan ko pong makatulong. Ang tatlo pang nakababatang anak ni Norma ay nakaramdam rin ng matinding hiya. Hindi man nila hayagang ipinapakita. Unti-unti nilang sinisimulang baguhin ang kanilang pananaw. May ilan sa kanila ang nagsikap maghanap ng trabaho. Ang iba na may natutong magtipid at magbigay ng kahit na maliit na ambag. Isang araw, sabay-sabay silang dumalaw kay Aling Norma. Naganda sila ng simpleng pagkain. Isang bagay na matagal nang hindi nangyayari. Habang magkakasama sa hapag, si Leo ang unang nagsalita. Ma, mapatawad po. Ang dami kong naging pagkukulang sa inyo. Hindi ko kayo nasuportahan. At ngayon, ang pamangkin ko pang nagbigay ng ginhawa sa inyo. Nakakahiya talaga, ma. Tahimik lamang si Norma. Nakikinig lang. Nagpatuloy naman si Rina. Mapangako po. Tutulong na po ako sa maliit man na paraan. Hindi na po kayo mag-iisa. Napaluha si Norma. Hindi dahil sa sama ng loob, kung hindi dahil sa nakitang unti-unting pagbabago sa mga ito. Mga anak, patagal ko nang tinanggap na hindi lahat ng pangarap ko para sa inyo ay natupad. Pero kahit anong mangyari, anak ko pa rin kayo at mahal ko kayo. Ang pagmamahal ko ay hindi nababawasan kahit anong pagkakamali ninyo. At ngayon, nakikita ko ang pagbabago. Yun na ang pinakamalaking gantimpala para sa akin. Tahimik ang buong hapag. Tanging ang mga hikbi lamang ng ilan ang maririnig. Ngunit sa katahimikang iyon, ramdam ang paghilom ng sugat ng nakaraan. Mula noon, nagsimula nang ang magbago ang takbo ng kanilang pamilya. Hindi na si Norma lamang ang bumubuhay sa lahat. Nariyan si Jonathan na patuloy na nagbibigay ng suporta sa kanya. At unti-unti, nagsimulang bumalik ang malasakit ng mga anak niya. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming taon ng pagdurusa at paghihirap, nakaramdam si Aling Norma ng kaginhawaan. Hindi lang sa pisikal na aspeto, kung hindi higit sa lahat, ang kanyang puso. Lumipas pa ang ilang taon at lalo pang lumago ang tagumpay ni Jonathan. Sa kanyang sipag at talino, na-promote siya bilang isang team leader sa kumpanyang pinapasukan. Mas malaki na ang kanyang sahod ngayon at mas nakapaglalaan na siya para sa kanyang lola. Ngunit higit pa sa material na bagay, ang tunay na kagalakan ni Jonathan ay ang makitang masaya at maginhawa si Aling Norma. Hindi na kailanman nagtinda pa ng gulay ang kanyang lola sapagkat hindi na siya papayag pa. Sa halip, abala na ito sa pag-aalaga ng maliit na apo sa kanilang tahanan at paminsan-minsang pagdalo sa mga pagtitipon ng barangay. Pinatayuan niya rin ito ng maliit na tindahan para naman kahit papaano ay may mapaglibangan ng kanyang lola. Marami ang humahanga kay Aling Norma. Hindi dahil sa suot niyang bagong damit o sa maraming lugar na kanyang napupuntahan at sa ginhawang kanyang natatamasa, kung hindi dahil sa kwento ng kanyang sakripisyo at tibay ng kanyang loob. Si Aling Norma, siya ang inspirasyon ng lahat ng nanay dito. Wika ng isa sa mga kapitbahay. Tingnan niyo, kahit anong hirap, hindi siya sumuko. At ngayon ay
Ginantimpalaan siya ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang apo. Sa tuwing naririnig iyon, napapaluha si Norma. Hindi niya akalain na darating ang araw. Nakikilalanin siya, hindi lamang bilang isang tindera ng gulay sa bangketa, kung hindi bilang isang huwarang ina at lola. Ang kanyang mga anak, bagamat huli na, ay tuluyan ang nagbago. Si Leo ay natutong maging responsable sa kanyang maliit na pamilya. Si Rina naman, nagsumikap ring maghanap buhay at maging katuwang ni Jonathan sa mga gastusin. Humingi siya ng tawad sa kanyang anak sa ilang taong pagkakawalay dito dahil sa kanyang pagpapabaya. Walang ano-ano ay pinatawad naman siya kaagad ni Jonathan sapagkat si Jonathan ay ipinalaking mabuting bata ng kanyang minamahal na lola. Samantala, ang 3 pang nakababatang anak ni Aling Norma ay nagsumikap sa kani-kanilang larangan. May nagtrabaho bilang kahera, may naging construction worker, at isa'y nagpatuloy sa pag-aaral. Naging mas magaan pa ang pasanin ni Norma. Sa halip na siya na lamang ang nagbubuhat ng lahat, naramdaman niya ang unti-unting pag-angat ng kanyang pamilya. Ang dating tahanang puno ng pagtatalo at sisi ay napalitan ng pagtutulungan at pagmamahalan. Isang gabi, habang magkasama silang lahat sa pagkainan, tumayo si Jonathan at nagsalita. Lola, at sa inyo pong lahat, lagi kong sinasabi sa sarili ko na hindi ako magiging ganito kung hindi ko nakita ang sakripisyo ni Lola. Kaya lahat ng ginagawa ko ngayon ay para sa kanya. Gusto kong iparamdam kay Lola ang maginhawang buhay. Lalo na, siya ang nagsakripisyo higit sa lahat para tayo mabuhay. Lola, gusto ko lang sabihin po na mahal kita. Utang ko po sa iyo ang aking buhay. At kung hindi po dahil sa inyo, wala po ako ngayon sa kinakatayuan ko. Sabay-sabay tayong bumangon at magsikap sa buhay. Tahimik ang lahat at maya-maya nagpalakpakan sila. Napuno ng saya at pag-asa ang buong tahanan. Si Norma, na ngayon nakaupo lamang at nakatingin sa kanyang mga anak at apo, ay napangiti habang pinupunasan ng luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Salamat po, Panginoon. Bulong niya sa kanyang puso. Hindi na sayang ang bawat patak ng pawis, bawat hapdi ng balat na nasunog sa araw, bawat bighati na naranasan ko. May bunga pala ang lahat ng iyon, Panginoon. Maraming salamat po. At sa gabing iyon, natulog si Aling Norma ng mahimbing. Magaan ang kanyang puso at damdamin. Hindi na siya nag-aalala kung papaanong bubuhayin ang kanyang pamilya dahil alam niyang nahanap na nila ang tamang landas. Ang kanyang kwento ay nagsilbing paalala sa lahat na ang tunay na pag-ibig ng isang ina ay walang hanggan at kahit gaano kahirap ang daan, ang sakripisyo ay laging merong gantimpala. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.